Nalalagay na naman sa peligro ang mga pamilyang nakatira malapit sa Maricaban Creek sa Pasay ngayong tag-ulan. Kaya bukod sa relokasyon, ilang hakbang na ang ginagawa ng gobyerno tulad ng pagpapalalim sa creek at pagtatayo ng pader na pipigil sa tubig. May live report si Ivan Mayrina. Ivan. Rhea, isa ang Maricaban Creek sa 8 major waterways sa Metro Manila na binibigyan prioridad ng Department of Public Works and Highways na i-clear mula sa mga informal settlers at gayon din tulad na nabagit mo ng pagtatayo ng mga matataas sa pader para mapigilan ang tubig. September 2013 nang simulan ang proyektong ito dito sa Maricaban Creek at maliban sa demolisyon ng mga informal settlers at paglilipat sa kanila sa iba't ibang mga resettlement areas ay ilang mga hakbang na nga rin ang ginawa. Tulad nitong nakikita ninyo, yung pader na yan yung tinatawag na revetment wall. Yan po ay 13 metro ang taas para mapigil ang tubig na na umapaw sa mga residente sa tuwing magkakaroon ng bagyo at malalakas sa pagulan. Tulad na lamang po nung manalasa ang bagyong Ondoy at manalasa ang bagyong ang Habagat noong 2012 ay umabot po ng lampas tao ang tubig dito sa ating mismong kinatatayuan. At para bigyan tayo ng karagdagang detalye pa tungkol sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalang lungsod ng Pasay tungkol sa sitwasyon dito, makakausap natin si Attorney Paul Vega. Siya po ang hepe ng Pasay Urban Development Housing Office. Magandang umaga, Attorney Vega. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Unang-una po, bigyan niyo lamang kami ng big picture. Kumusta ang informal settler situation dito sa inyong lungsod at ilan ang nasa peligro na yung mga naninirahan dito sa inyong mga waterways? Sa dalawa pong priority waterways sa aming lungsod ng Pasay, ang kabuuan po natin na natag ng National Housing Authority para po ating ilikas ay umaabot ng 4,259 families. Dito po sa ating kinatatayuan ngayon na ang Maricaban Creek, meron po tayong na-identify dito na 919 families na sa kabuuan. At yun po sa bilang na nabanggit ninyo, nasimulan nitong proyekto nito September 2013. Ilan na po ang ating naililipat at kumbaga sa porsyento, how far are we into the accomplishment of the project? Ang Local Interagency Committee po na pinamumunuan ng ating mayor na si Tony Calixto ay nagsimula pong maglikas noong September 2013. Sa kasalukuyan po, last na tayong nag-relocate noong July 2, 2014, ay nakapag-relocate na tayo ng 649 families dito sa lugar o kabuoang 70% po ng ating target na informal settler families dito sa Maricaban Creek. Maliban po sa resettlement, may mga hakbang na po tayong ginawa sa infrastructure, nitong lugar na ito. Ano po ang na-accomplish so far? Ito pong proyekto na ating pong nakikita ngayon ay proyekto po ng DPWH, ang tinatawag nilang revetment wall dito sa lugar. Ito po ay yung phase 1 hanggang dito po sa barangay 180. At nung nakita na po natin ng 183 at 180, dito na po sila nagsimula ng kanilang construction. At bilang tugon po ito sa pagbabaha dito sa lugar at maiwasan din po ang pagtaas ng tubig sa mga ating pong na-clear na lugar. Ito sa mismong kinatatayuan natin, dati nakatirik dito ang tirahan ng mga informal settlers. Ano ho ang kasiguruhan na hindi na ho ito tatayuan ulit? Kasi I understand, may mga nakausap po tayo kanina, yung iba nag-avail do sa resettlement, pero bumabalik-balik pa rin. Paano ho ba natin masisiguro na mapapanatili itong ganitong sitwasyon dito? Opo. Nung nakaraang araw po, dumating din po sa ating lugar si Department of Interior Local Government Secretary Mar Rojas. Kasama po ang maraming ahensya ng gobyerno na tumutulong po sa atin. At ito pong lugar na ito, lalo na po yung barangay 180 at 183, ay itinurn over na po natin sa barangay officials po ng lugar. At bilang tugon din po sa ating pag-turnover sa kanila na zero ISF na po yung 3-meter easement ng nitong Maricaban Creek dito sa kanilang barangay, ay nagpasa po ng ordinansa o resolusyon ang kanilang barangay na sinasabi po nila na pangangalagaan nila na hindi na po babalik at pananatilihin nilang malinis ang lugar dito sa kanilang barangay. Opo. Attorney Vega, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po at maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mga kapuso, mamaya po magbabalik tayo dito pa rin sa Maricaban Creek. Kakausapin naman natin ang ilang mga informal settlers na hinaharap ang panganib sa lalo na sa mga panahong ito na may mga bagyo, ano-ano ang kanilang mga dahilan, ano ang kanilang mga plano, yung mga umalis na, bakit sila umalis, at yung mga bumabalik-balik sa kabila ng peligro, ano ang kanilang mga saloobin tungkol sa sitwasyong ito. At yan po ang ating ulat mula dito sa Pasay. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Ivan Mayrina.